Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, January 13, 2026. Patuloy pa rin umiiral sa ating bansa itong northeast monsoon at yung shear line. Apektado nga po ng northeast monsoon ang halos malaking bahagi pa rin ng Luzon, habang ang shear line naman apektado po niyan ang parte ng Bicol region at ilang bahagi ng Visayas. Asahan nga po natin magkakaroon ng mga biglang pagbuhos ng pagulan dito nga po sa eastern section ng Visayas at ilang bahagi pa po ng Mindoro provinces at ng Palawan. At meron naman po tayong ITZC o yung Intertropical Convergence Zone na nakakaapekto naman po yan sa may parte ng Mindanao at nakapaloob nga po ngayon dyan yung low pressure area na ating imo-monitor na posibleng maging bagyo sa susunod na 24 to 36 hours. Ayon po yan sa ating European Center. Kaya asahan natin na masungit panahon sa dulong bahagi ng Mindanao. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Sa ating advanced weather forecast nga po, no, dito po ay expected na nga po natin na itong posibleng bagyo, no, by 2 p.m. ng hapon mamaya. Expected na nga po natin, no, na posible nga po pumasok po yan ng ating Philippine Area of Responsibility at posible nga po mag-develop na yan bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. At pagdating naman po ng alas 11 ng gabi, ito po nga po yung kanyang magiging posisyon ay almost stationary pa nga po. Pagdating naman po ng alas 5 ng umaga bukas, no, January 14, bahagya pa nga po yung lalakas. At kung mapapansin nyo nga po, yung kanyang posisyon ay almost stationary pa po yan. At pagdating naman po ng alas 11 ng umaga bukas, bahagya na po yung gagalaw sa eastern section ng Caraga. At pagdating naman po ng alas 8 ng gabi bukas, ito nga po ay mabagal pa rin, no, yung kanyang pagkilos. At apektado na nga po niyan ang eastern section ng Mindanao at ilang bahagi ng Visayas. At pagdating naman po ng kinabukasan, January 15 ng alas 5 ng umaga, ito po ay posibleng mas lumakas pa at nasa eastern section na nga po yan ng Surigao. At pagdating naman po ng alas 2 ng hapon ng January 15, mas lalakas pa nga po yan at yan po ay nasa eastern section na nga po ng Visayas. Pagdating naman po ng alas 8 ng gabi, posibleng mas lumakas pa po yan, nasa eastern section pa rin po yan ng Visayas. At pagdating naman po ng January 16 ng alas 5 ng umaga, ito po ay mabagal pa rin yung pagkilos nito at nasa eastern section pa rin po yan ng Visayas. At apektado na po niyan yung kanyang extension ng kanyang kaulapan o yung kanyang diametro. Abot na po niyan ang parte ng Visayas at ilang bahagi ng Bicol region. At pagdating nga po ng alas 2 ng hapon, ito nga po ay mas didikit pa dito naman sa may karagatan ng eastern section ng Samar. At asahan nga po natin, apektado na rin po niyan ang parte ng Bicol region. At pagdating nga po ng alas 8 naman ng gabi ng January 16, ito nga po ay paangat na nga po dito sa may parte ng Bicol region. At pagdating naman po ng alas 5 ng hapon ng January 17, nasa eastern section na nga po yan ng Bicol region. So expected na po natin na masama na yung lagay ng panahon sa parte nga po ng Bicol region at natitirang bahagi pa po ng Visayas. At kung makikita nga po natin yung kanyang pinaka-rain band po niyan, ay apektado po niyan ang malaking bahagi pa rin nga po ng Visayas at ng Bicol region.
At pagdating nga po ng alas 2 ng hapon, ito po ay nasa eastern section na nga po ng Central Luzon. Sa ngayon nga po, bumaba na yung chance niya ng landfall scenario. Ito po yung pinakabagong latest update ng European Center. Pero hindi pa rin natin rule out yung posibilidad na magbago pa rin po yan. At lalo nga po kung posibleng bubugso muli yung ating northeast monsoon o yung amihan. Pagdating naman po ng alas 5 ng hapon ng January 18, almost stationary po yan sa may parte ng Central Luzon at bilang isang malakas na bagyo. Pagdating naman po ng at dito nga po, pagdating nga po ng alas 2 ng hapon, nasa eastern section pa rin po yan ng Central Luzon. At pagdating po ng alas 8 ng gabi, dito mababa pa rin po ang landfall scenario. At possible nga po by January 18 ng gabi muling bubugso yung ating northeast monsoon. Kaya kung mapapansin nyo nga po, posible pong itulak muli pababa itong posibleng bagyo. At dahan-dahan naman po yan magda-downgrade habang lumalayo sa ating kalupaan. At sa ngayon nga po, wala naman po tayo nakikitang landfall scenario para nga po dito sa posibleng bagyo dahil puro coastal water nga lang po yung kanyang dadaanan. At again, inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.